And joining us now is DOH Assistant Secretary and Spokesperson Dr. Albert Domingo to discuss the rollout of the zero balance billing policy now in effect in dozens of public hospitals nationwide. Welcome back to our program. Yes, Gretchen, good morning to everyone who is watching us. Magandang umaga po sa lahat and happy to be here. Asek, the last time that we talked, we were talking about ito nga yung mga unpaid bills ng mga ospital, private hospitals actually to be exact, no? And this was mentioned, the zero balance billing policy. In-emphasize nyo noon na kapag kayo pumunta sa DOH hospital, hindi na kailangan magbayad. Kaya nung binanggit ng Pangulo, ito sa SONA, medyo nagulat ako, no? Kasi sabi ko, di ba, I mean, that has always been in place. So what is the difference between what the President announced and what has been going on for many years, since 2011, if I'm correct? That's a great question, Gretchen. At mabuti nagkaroon na tayo ng paglilinaw ngayon kasi may na-monitoring kami ng konting confusion. May nagsabi na ito daw para sa pinanunsyo ng ating Pangulo na zero balance billing, yung sinabi nga niya, bayad na bill mo. Dapat daw ay ikaw ay i-interviewin pa, ikaw ay indicted. Hindi po yun ang sinabi ng Pangulo at hindi yun yung polisiya namin. Lumang na po yan. Dati, Gretchen, para ikaw ay mapasok sa isang zero balance billing bed, and there is a PhilHealth circular that says that you had to be part of the indigent sector. Kaya i-interviewin ka, saan ka nakitira, meron ka bang kotse o wala, meron ka bang ganyan. Luma na po yun. Ang current policy ngayon is as long as kayo po ay magpapa-admit sa isang basic accommodation or ward accommodation ng isang DOH hospital, kahit kayo po ay magsasaka o manager, kayo po ay covered ng polisiya. Okay, so basta, paano po nilipat po sa isang room? Ibang usapan yun, Gretchen. Ha? Kasi very clear ha. Ito yung minamanage namin eh. Kasi nga nagkakaroon ng iba-ibang chismis, iba-ibang impression. Tapos syempre may pipintas na. The DOH and of course following what the President said is very consistent in what we are saying. We are saying here, no balance billing, zero balance billing in DOH hospitals in the basic accommodation. So pag pinalipat ka ng isang nurse doon, dapat tanggihan mo, no? Para siguradong... Yeah. Oh, yes. ganon. Okay, At ganon saka po yung siya hindi ka doon. papalipatin. Ako, Gretchen, sa loob ng DOH hospital, hindi namin ginagawa yun. Bakit naman namin kakakitaan ng pasyente? It doesn't make sense because the DOH does not earn. The DOH gets budget from the government. Okay. Okay, isa pang punto kung saan ako nalilito, ano? Yung DOH hospitals, iba pala sa public hospitals. Not all public hospitals are DOH hospitals. How can we help people find the difference? All DOH hospitals are government hospitals, but not all government hospitals are DOH hospitals. Sa Tagalog po, ang lahat po ng mga ospital ng DOH ay ospital ng gobyerno, ngunit hindi lahat ng ospital ng gobyerno ay ospital ng DOH. Ano po kaya yung mga ibang ospital ng gobyerno na hindi DOH? Yun po yung mga local government hospitals. Yan po yung mga hospitals ng mga ahensya tulad ng Department of Migrant Workers which runs the OFW Hospital. Yan po yung halimbawa yung Veterans Memorial na ang nagpapatakbo po ay Department of National Defense. At yung nga pong apat na ospital, yung mga sinasabi naming GOCC Hospital. Ibig sabihin po ng GOCC, Government-Owned and Controlled Corporations. Ito po yung ating Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, at yung ating Philippine Children's Medical Center. Apat lang po sila at nasa Metro Manila. Mas marami po yung mga DOH-owned hospitals, nasa mga running list of 78. Ito pa paliwanag ko, you might be asking me in a bit, unahan na kita, Gretchen. Ano ba talaga ang bilang? There are 87 laws, no? 87 batas na nagsasabi na may DOH hospital. Ang iba pa ho doon ay under construction, I think nasa 5 yata or thereabouts. Tapos kasama sa listahan yung 4 na GOCC hospitals. Kasi ito yung nakakalito, pero yun talagang sitwasyon ng ating batas eh. Hindi po yan pag-aari ng DOH, pero nakaupo kami dun sa kanilang board of directors. Okay. Pag sinabi nating ospital, sabihin natin kung may nangangailangan ng medical care, pupunta siya sa ospital sa kanyang bayan. Yes. So yung ospital na yun, DOH hospital ba yun? May pag local government hospital,
sino napapatakbo nun? Is it DLGU? Is it DOH? Yung ba yung Pag local tinutukoy government mo? hospital, it's the LGU. Hospital ng Makati ay pinapatakbo ng Makati. Hospital ng Oo. Muntinlupa ay pinapatakbo ng Muntinlupa. Hospital ng Maynila ay pinapatakbo ng Maynila. So, hindi kasama yon. Hindi po. Hindi po sila DOH hospital. Okay. LGU hospital po sila. Okay, now that's clear. Okay, now... Pero ito Gretchen na, kung gusto nilang mag-implement, nothing is stopping them. Alright? Ang sinasabi natin dito is, very realistic si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi to drawing, hindi to promise. Kaya napaka-specific. Di ba? Para mangyari na hindi drawing, at sabi nga ng mga bata ngayon, para lumabas sa group chat at magkatotoo na makita-kita tayo, wag yung mga ano lang, haka-haka, wag yung mga motherhood statements. This is a very specific directive. DOH hospitals, basic accommodation, zero balance billing. Kailangan ko po ba maging PhilHealth member para maka-avail nito? To begin with, Gretchen, lahat naman tayo PhilHealth member. Isa pa yung kalituhan. Ako, natutuwa nga ako, tinatanong na sa amin to eh. Pag binasa niyo po yung Universal Healthcare Act, bawat Pilipino, lahat ng Pilipino, basta ikaw ay Filipino at hindi ka, wala nang sasabihin na pangalan, nagpanggap na Pilipino na naging elected official, ikaw ay kasama sa PhilHealth. Kasi by right, by Republic Act 11223. Siguro, Gretchen, ang kailangan linawin, hindi kasi lahat rehistrado. Even Oo. sa birth certificates issue yan, di ba? May mga napapanganak, hindi nabibigyan agad ng birth certificate. Pero, ang kailangan lang gawin is, magpa-register ka. So, tandaan po, lahat po ng mga nanonood, everyone who is watching, all Filipinos are members of PhilHealth. You just have to be registered. Typically, kung kayo po ay may trabaho, malamang na-register na po kayo. Kung hindi po kayo rehistrado, ang gagawin lang ng ospital, ang tawag namin point of service. They have a PhilHealth office there or parang may desk sila. Tapos doon sa computer nila mismong doon, pinapasok nila yung inyong detalye. Kahit hindi ka naghuhulog, pareho lang ba ang Yes. coverage nun? Oh. Yes, I love the questions, Gretchen, because these are all the points of confusion. There is what you call immediate eligibility in the Universal Healthcare Act. Sa Universal Healthcare Act natin, kahit hindi ka nagko-contribute, pasok ka pa rin. Saan manggagaling yung pera? Yun yung tinatawag natin na indirect contributor. Yun yung tinatawag natin na mga subsidiya. Yun yung tinatawag natin na sin taxes, di ba? Yung PCSO. Contribute. Asek, you're coming into us a little bit choppy, Yeah. So medyo nagarbo lang yung sa dulo, no? Pero okay, I think we understood naman, no, na kahit hindi ka naguhulog, yung mga galing ito sa mga taxes na probably some of those Yes. that we debate about, Taxes. including the online gambling taxes, ano? Malamang sa malamang, kapag ikaw ay pupunta sa DOH hospital, tas i-avail mo to zero balance billing, kahit hindi ka registered, ipaparegister ka naman. Tama, tama. yun. Ang technical term namin doon, Gretchen, yung point of service. Pasensya na ho sa gobyerno kasi marami kami mga technical terms. Pero sa mga nakikinig nanonood, huwag niyong isipin yon. Ang importante lang is basta dumating kayo sa isang DOH hospital na basic accommodation. Lahat ng tinatanong ni Gretchen, Yes. kami na ang bahala. Okay, paano po kung may operation? Di ba nasa ward ka? Kasama yon yung operation expenses. Yes. The Yes, straight okay. categorical answer is yes. Kahit anong kaso ka, basta Gretchen, ikaw ay nasa basic or ward accommodation. Siguro magtatanong tayo, paano nangyari yun? Paano mo babayaran? Kaya nga po, lahat tayo ay miyembro ng PhilHealth. Meron tayong napakalaking mga benefits na tumaas na ngayon. Halimbawa, pag na-heart attack ka, kailangan mong mag-angioplasty. Yan yung mga buzzwords, Gretchen, di ba? Na parang, pang private lang yan, angioplasty. Hindi po. Nagagawa po yan sa mga DOH hospitals. In fact, ganun kalaki yung package rate ng PhilHealth na kaka-release lang, I think, a few months back or late last year at nag-i-implement na ngayon. Kayang-kayang ilibre pag naatake ka sa puso. But the treatments after the sickness, for example, you were diagnosed with cancer and you had to have your chemotherapy, yung po ba ay kasama? So, meron tayong ibang PhilHealth packages. Remember, ito po, again, point of confusion, parang kinarga na lahat. In-announce lang ng Pangulo, yung speech is zero balance billing in DOH hospitals under ward admission.
Huwag po kayong mag-alala para sa ibang concerns after your admission, meron pong ibang programs. Like example, there is the Cancer Assistance Fund na nakakakuha rin tayo ng assistance para sa cancer patients. There is also many other, shall we say, public health programs. Oh, naalala ko, yung YAKAP program na sinasabi na pinaunlad, in-expand yung primary care ng PhilHealth. Kasi paglabas mo ng ospital, hindi na po yun inpatient, outpatient na yun. Kaya sumasabay, utos rin ng Pangulo yung ating mga PhilHealth package for outpatient, tinataasan rin. Kasama dyan yung PhilHealth YAKAP, which will include per year 20,000 pesos worth of medicines for every Filipino. And then, I think kung di ako nagkakamali, pati yung mga mammogram, pati yung mga cancer screening, kasama rin doon. And that's outside the hospital. Okay. That is not part of the zero balance billing, but it is a separate package, Gretchen, that Filipinos, all Filipinos who are members of PhilHealth, because all of us are members of PhilHealth, will be able to avail. Okay, just one more final question for clarity's sake. Speaking of medicines, yung po ba ay kasama rin dito sa zero balance billing? What is covered? What are the specifics of the coverage of the zero balance billing? Gretchen, anything and everything that you need to get well, as long as you are in a DOH hospital under basic accommodation, is covered. Example, kahapon I just did rounds together with staff at the East Avenue Medical Center. Nakapunta ho kami sa OB ward, sa ortho ward, saka ER. Okay, isa-isahin natin mabilisan. Sa OB ward, tinanong ko, nakakatuwa pa yung case study na nakita ko, twins. So sa tatlong pasyente yon, si mami na nanganak, saka yung dalawang baby. So, bayad ba yung bill ni mami? Yes, bayad na bill mo. Bayad ba yung bill ng mga kambal? Yes, bayad na yung bill mo. Anong kasama dun sa ginawa? Newborn screening, hearing testing. Okay, lakad naman tayo, Gretchen. Punta tayo dun sa orthopedic ward. May nakita ako, 45-year-old male welder, nasabugan, kawawa naman, nabalian siya nung kanyang binte at nakakabit siya sa mga tinatawag na external fixator. Pag ginugol niya yan, yun yung mga parang alambre na nakatusok. Sorry, dun sa mga queasy. Nakatusok. Yes. Kasama ba yung bakal? Yes. Punta kami sa ER. May mga hindi pa na-admit. Technically, hindi sila kasama dun sa zero billing policy kasi hindi pa sila inpatient. Pero, meron kasing outpatient emergency care benefit package yung PhilHealth. So, matotal, Gretchen, bayad pa rin yung bill nila. Pagkalabas nila, hindi na. Yung mga medicine na kailangan Pagkalabas nila, punta sila sa health center nila, doon naman sila sa YAKAP. YAKAP ang bahala sa kanila. Okay. Thank you so much for... Hard to believe, no? Hard to believe, but we're making sure it's happening. No, but when I listen to you, parang it's so encouraging. Because, yun nga, no? Minsan, ang problema, hindi naman yung resources, but yung kaalaman tungkol sa kung anong meron dyan. But listening to you and hearing you encouraging people to avail of these programs, which is part of their rights under universal healthcare law and pati na ng ating konstitusyon, meron naman palang tulong, no? Kaya naman pala. Na makukuha. Kaya naman pala. Okay, sana sustainable din. Yes, of Maraming salamat sa iyo, ASEC. We have DOH Assistant Secretary and Spokesperson, Dr. Albert Domingo, talking to us about the zero balance billing policy.